Third eye. Sabi nila, di ba kung ano ang suot ng isang tao nang mamatay siya, ayun daw ang magiging suot niya kapag gumagala na ang kaluluwa niya. May third eye itong si Michelle, sabi ni Tommy, na ang tinutukoy ay ang girlfriend nito. Nakaakbay ito sa babae. Nakakakita siya ng mga multo. Nakuha agad ng sinabi ni Tommy ang atensyon ni Alex at ng iba pa nilang kasama sa mesa. Hindi narinig ng ibang tao sa ibang mesa ang sinasabi niya. Dahil abala ang mga ito sa pagsusugal, nasa lamay sila ng tiyo Carlos nila. Nakaburol ito sa bahay nito sa Tondo. At ikatatlong gabi na ng lamay, parang yung sa pelikulang The Sixth Sense. Nakangiting tanong niya kay Tommy. Magpinsan sila. Mas matanda siya rito ng 2 taon. 27 na siya. Hindi siya naniniwala sa multo at lalong hindi naniniwala sa mga taong nagsasabing nakakakita ang mga ito ng multo. Parang ganun na nga, sagot ni Tommy. Tuwing kailan ka nakakita ng multo? Tanong niya kay Michelle. Halos araw-araw, sagot nito. Ano ang nakikita mo? Multo ng mga kamag-anak mo? Minsan, multo ng mga mahal ko sa buhay. Minsan, multo ng mga hindi ko kakilala. Hindi ka natatakot? Tanong ni Leo, nakasama rin nilang nakapaikot sa bulog ng mesa. Pinsan din nila ito. Sa una, sagot ni Michelle, pero nasanay na ako. Sabi nila, lagi raw may nakakakilhalobilong multo sa mga lamay. Sabi ni Anne, kaibigan niya, nakaisyoso kumbaga. May nakakita ka bang multo sa paligid ngayon? Meron, sagot ni Michelle, 2 lalaki. Halata agad ang takot sa mukha ng mga kasama nila sa mesa. Si Lito ang pamangkin nila ay pasimpleng tumayo at pumwesto sa likuran ng mga ilang nagsusugal ng baraha at nakiisyoso roon. Hindi na siya nagulat sa ginawa ni Lito dahil alam niyang takot ito sa multo. 3 araw nang nakaburol ang tiyuhin nila pero hindi pa ito nasisilip ng bangkay ng kanilang tiyuhin. Napangiti lang si Alex. Inisip niyang masyadong siniseryoso ni Michelle ang pagkakaroon umano nito ng third eye. Anong itsura nila? Pwede mong ilarawan? Pinipigil ang tawa ng mga tanong niya. Yung isang lalaki, mga 50 anyos na ang edad, mukha siyang pulubi, parang taong grasa. May dala siyang supot, parang mga plastic na kutsara at baso ang laman ng supot. Kagaya niyon ng mga ginagamit sa mga fast food centers. Napakamot siya sa ulo, malawak ang imahinasyon nito, naisip niya. Yung isa pang lalaki, mga 30 anyos na siguro, matangkad at may kapayatan. Pang-opisina ang suot niya, may dala siyang briefcase. Pagpapatuloy ni Michelle. Sabi nila, di ba, kung ano ang suot ng isang tao nang namatay, siya ay yun din ang magiging suot niya kapag gumagala na ang kaluluwa niya? Tanong ni Anne. Bakit marami kang alam sa mga multuan? May third eye ka rin ba? Katsaw niya. Wala nabasa ko lang yun. Sagot nito. Ano ang ginagawa ng mga multong yan dito? Balik ulit ni Alex kay Michelle. Nanonood sa mga nagsusugal, sagot ni Michelle. Saang mesa nakikiusyoso yung 2 lalaking multo? Tanong niya. Itinuro ni Michelle ang isang mesang may 4 na lalaki na susugal. Nasa likuran sila ng lalaki nakadilaw na t-shirt. Tumayo si Alex at lumipat sa mesang itinuro nito. Tinabihan niya ang lalaki nakadilaw na t-shirt. Katabi ko sila ngayon, baling niya kay Michelle. Nasa gitna kanila, sagot nito. Pinapansin ba nila ako? Hindi. Nasa nagsusugal pa rin ang atensyon nila. Bumalik siya sa mesa nila. Bakit hindi nila ako pinapansin? Tanong niya. Sinasakyan na lang niya ang sa tingin niya ay pagkakasakay nito sa kanila. Mabagal kasi ang reflexes ng ibang mga multo. Kapag may isang bagay na tumawag ng pansin nila ay parang mahirap nang alisin doon ang atensyon nila. Maliban na lang kung may iba pang kapansin-pansin na pangyayari sa paligid nila. Halimbawa, yung 2 lalaki multo sa tabihan mo, hindi mo basta maaalis ang mga nagsusugal ang atensyon nila. Ganun ba? Oo, dapat itaboy nyo na sila Alex, payo ni Michelle. Bakit? Tanong niya. Kasi baka maisipan nilang sumunod sa pag-uwi sa isa sa mga naririto at mamalagi na sa bahay nun. Kapag nasa loob na sila ng isang bahay, hindi mo na sila basta-basta mapapaalis. Kailangan mo na ng isang magaling na exorcist. Saka ang multo. Kapag tumira sa isang bahay, minsan, nagpapakita sila sa mga taong nakatira sa bahay na iyon. May tendency rin sila na maging violente. Ginugulo nila at tinatakot nila ang mga nakatira sa bahay na iyon. Lalong natakot ang iba nilang kasama. Nagsialisa na tuloy ang ibang kasama nila sa mesa.
Si Ann, si Tommy at si Michelle na lang ang nagpaiwan. Kapag napansin nilang pinag-uusapan natin sila, baka isa sa atin ang sumunod ng uwi, sabi ni Michelle. Husay manakot nito ah, sabi ni Alex. Lahat ba ng multo ay naghahanap ng bahay na matitirahan? Tanong niya. Hindi naman, karamihan sa kanila, sa kalye gustong gumala. Nasisikipan kasi sila sa bahay. Gano'n naman pala, di pabayaan mo na lang sila dyan. Hindi naman siguro maiisip ng mga yan na sumunod sa isa sa atin. Saka maliit lang ang mga bahay natin. Hindi magtsatsaga roon ang dalawang yan. Michelle, may paraan ba para masiguro natin na hindi na sila susunod sa atin? Tanong ni Ann. Magdasal ka habang pauwi ka, sagot nito. Hindi ka nila susundan kapag ginawa mo yun. Ganun ba? Sige, gagawin ko yan, sabi ni Ann. Oo, tigil na. Itigil na natin to. Itigil na ang usapan na to at natatayuan na ang mga balahibo ko. Yung mga buhay naman, ang pag-usapan natin. Matanong kita, Michelle, may third eye ka pala eh. Bakit hindi mo nakikita hindi kayo bagay ni Tommy? Masyado kang maganda para sa kanya. Uy, foul, sabi ni Tommy. Foul yan. Nagkatawanan na lang sila. Lagpas hating gabi na nang umalis si Alex sa burol. Gusto pa sana niya magtagal pero may pasok pa siya sa opisina kinabukasan. Walking distance lang ang bahay nila mula sa bahay ng namatay ng tiyuhin niya. Natawa siya nang maalala ang bilin ni Ann na magdasal siya para hindi sundan ang mga multong nasa lamay kanina. Nagdadrasal lang naman ako bago matulog, sagot niya. Kanina pagkatapos siya nitong bilinan. Walang aberiyang nakarating si Alex sa bahay nila. Nag-iisa lang siya ngayon doon dahil nasa lamay pa ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Malamang na umaga na makauwi ang mga yon. Dumiretso siya sa kwarto niya. Nagpalit siya ng pantulog at nahiga na. Bukas ang electric fan sa loob ng kwarto pero hindi pa rin iyon magawang alisin ang matinding alinsangang nararamdaman niya. Lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig sa kusina. Pagbukas ni Alex ng ilaw sa kusina ay napansin niya ang mga nagkalat na plastic na baso at kutsara. Iyong mga klaseng ginagamit sa mga fast food centers. Dinampot niya ang mga iyon at inilagay sa basurahan. Pagkatapos ay uminom na siya ng tubig at saka bumalik na sa kwarto. Nasa kasarapan na siya ng tulog nang maramdaman may kumalapit sa kanya. Umuwi na ba ang mga kasama niya sa bahay? Dumilat si Alex. Muntik na siyang mapasigaw na makita kung sino ang kumalapit sa kanya. Isang lalaking pulubi, mukhang taong grasa. Nasaan ang mga baso at kutsara ko? Tanong nito sa boses na tila nang gagaling sa lalim ng hukay. Amoy na bubulok na laman ng hininga nito. Matalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi siya makasagot. Nawala na siya ng kakayahang magsalita dahil sa matinding takot. Ito ang pulubi sa kwento ni Michelle. Nasaan ang mga baso at kutsara ko? Sigaw nito. Nagawa niyang kumaripas ng takbo palabas ng kwarto, pero nagtayuan uli ang mga balahibo niya bago pa siya makababa ng hagdan. May nakaupong isang matangkad na lalaki sa pinakagitnang baitang niyon. Hinahalungkat nito ang hawak niyang briefcase, nakapatong sa lalaki. Parang may nararamdaman nito ang presensya niya. Nilingon siya, napaatras si Alex sa matinding paghihilakbot nang mapansin ng naatnas na ilong at mga labi nito. Pinanghinaan siya ng buong katawan. Tinangka niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ilang beses na nagpabalik-balik sa bahay ni na Alex ang mga kaibigan ni Michelle na pari bago na itaboy ang dalawang multong gustong manirahan doon.